fuck are you afraid? I don't see anything wrong. Go ahead. Hindi ka dapat natatakot, bossing. Yan ang sinasabing matakot ka sa sarili mong multo. The truth will set you free. Pero Joseph talaga naman, oh, guilty ka. Ay, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kules, ika-12 ng Hulyo 2017. Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Good afternoon, USA. Good morning, Asia. Good morning, Middle East. Madaling araw. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Mandako kayo naroon na ito. Live na naman tayo dito sa Erwin Tulfo. Live, of course. Every day po ito. Mga tol at mga best. Bago ho ang lahat, kung naalala ho ninyo, a couple of days ago, sabi ho natin, suportado ng taong bayan ang martial law ni Manong Digong Duterte. True enough, di ho tayo nagkamali. Lumabas po sa latest survey ng SWS na nitong Hunyo lamang na 57%, abay kalahati po ng populasyon natin, 57% ng mga Pinoy ang nagsasabi na pabor sila sa martial law na ginawa ni Manong Digong Duterte. Yan po yung sabi ng SWS. Hindi ko naman ho sinabi yan. Hindi ko naman ho sinabi ni Erwin Tulfo yan. But then SWS said that. 57%. So tama ho tayo. 2 days bago po lumabas or 3 days bago lumabas yung article na yan, yung report ng SWS ho na yan, natunugan na ho natin na aprobado ng taong bayan ang martial law ni Manong Digong Duterte para doon po sa Mindanao. And of course, kung kahapon sabi ho natin na hindi pa hinihingi ni Manong Digong, kahapon din ho, after ng live natin, lumabas na i-extend ni Manong Digong Duterte ang martial law sa Mindanao. Kasi nga po ay yun po yung sabi ng mga military advisors niya at saka ng mga police na i-extend ang martial law sa Mindanao dahil hindi pa po stabilize ang yung peace and order doon sa naturang isla ng Mindanao. That means to say, hindi lang po Marawi, kundi pati Basilan, Jolo, Tawi-Tawi, lahat ho ng mga probinsya sa Mindanao, sa isla ng Mindanao, sakop po nitong martial law, mga tol, mga best. So tama ho tayo, hindi ho tayo nagkamali. Exactly, sinabi natin na pabor ang mga Pilipino. So ayon dyan sa survey, 57%, 57%. Medyo mahina po ako sa math, mga tol, mga best. Kayo na lang ang magbilang 100 million tayong mahigit, so ibig sabihin kalahati po niyan, sobra sa kalahati po niyan. Ang sabi, approve ang martial law. Alright, moving on tayo mga tol, mga best. Eto na naman, itong si Senador Antonio Trillanes. Ayaw ko na nga ho sana talaga magsalita at ayaw ko nang pansinin itong mamang ito, pero yung bunganga ay wala talagang tigil, tol, best. Dahil maganda siguro talagang ilagyan na lang ng glue yung kanyang bibig, kasi kung masking tape lang may bubuka pa, or i-stapler baka tanggalin niya lang. Maganda i-glue na lang yung bibig niya, ika nga Bostik siguro gamitin, o di ko Elmer's glue, madaling matanggal. Yung maganda yung para sa sapatos, siguro kuan yung pinakamaganda, yung sinisinghot ng mga adik, o yun siguro ilagay sa bunganga niya, para matigil itong si Antonio Trillanes, dahil ala ho talagang katigil-tigil. Tumira na naman itong hunghang na ito, nagsalita na naman. Abay, mantakin mo mga tol best. Tumira na naman, ang sabi na naman ididemanda niya raw si Manong Digong Duterte kung anong kaso. Napakawalang kwentang kaso, mga tol, mga best. Talagang mukhang nasisiraan na ng bait itong si Antonio Trillanes. Mantakin mo, nagbiro po ang Pangulo kahapon. Kahapon ho dyan, no isang araw. Sabi po ng Pangulo, kausap itong mga negosyante. Sinasabi niya, ayaw nga niya raw ng mga korupsyon, Nagbiro ho ang Pangulo at sinabi ng Pangulo, alam mo, ako meron din akong ninakaw pero naubos na.
Pabiro ho sinabi ng Pangulo, kahit sino namang bata ha, kahit na wala pang isip na musmus, alam na biro yung sinabi ng Pangulo. Eto ang Trillanes, pinatulan, sineryoso yung biro ng Pangulo, at ang sinasabi, niya ngayon, ayan, umamin na ang Manong Digong Duterte nyo na nagnakaw siya. Kung hindi ba naman buang din itong senador na ito, kung hindi ka ba naman hunghang na mambabatas ka, meron bang tao aaminin sa madla na nagnakaw siya? Kung hindi ka ba naman bobo, sandamukal kang bobong senador ka, meron bang tao na sasabihin na ako'y nagnakaw? Yung sinabi ng Pangulo, masyado mo naman siniseryoso, Totoy Trillanes. Pabiro niya sinabi, ako, nagnakaw ako, pero ubos na. Kita mo natawa yung mga tao, Minsan ho, yung ating Pangulo, hindi pa nasana itong Trillanes na ito. Pero kami ho, mga tiga Davao, sanay na ho kami pag nagbiro ang Pangulo. Pag sinabi ng Pangulo, ako, ginawa ko ito, ginawa kong ganun. Pag nagbibiro ito, pag nagiging komikero ang Pangulo, naiintindihan na ho namin sa Davao. Dapat ho tayo masanay na rin, Kagaya ng mga rape joke na yan, kung ano man. Hindi ho maganda pakinggan, pero probinsyano ho yung mama, sanay ho siya Bargas yung bibig, kanto boy. Diyos ko po naman, isisihin ho ninyo yung mga hindi matanggap yung mga pananalita ni Manong Digong, sisihin nyo. Yung bumoto sa kanya, binoto siya na bargas yung bibig, kanto boy, maraming babae, mura ng mura. Sisihin nyo yung mga kababae natin bumoto sa kanya, yung 16 na milyon. Sus Mariusep na simpleng biro na ako'y nagnakaw, inuubos na, naubos ko na. Itong Trillanes na kumag din pala. Hindi ko alam kung kumag ito o bobo o uto-uto. Kakasuhan ko agad. Kagad sa sinabi, kakasuhan ko. Nagpadala agad ng mga press release sa media. Nagpadala. Pati nga ako nakatanggap ng text message ng buang na ito. Na ididimanda niya raw. Yan na. Yun ang ebidensya na galing na raw mismo sa bibig ni Manong Digong Duterte. Kung hindi ka ba naman ogag, kung hindi ka ba naman buang na senador ka, mantakin mo sasabihin mo na sasabihin mo na magnanakaw, na nagsalita na siya at sinabi niya, inamin niya na magnanakaw siya. Saan ka naman makakita niyan? Sus Mariusep, aaminin ang isang opisyal na nagnakaw siya. Kung hindi ka, stupido lang ang naniniwala doon. Bobo lang at hunghang ang naniniwala doon. Pabiro yun. Yung mga nakikinig sa kanya, Trillanes, alam nila na biro yun. Hindi nagawa ng Pangulo yun. It is a joke. Sometimes you have to listen. Sometimes you have to read between the lines nung Pangulo. The Pangulo was talking para matawa yung mga tao. Nagnakaw ako, ubos na. You see that? Di ba? Why would he tell as a government official, nagnakaw ako? Hindi niya aminin kung nagnakaw siya. Alright? Nagpapatawa lang siya, Trillanes. Anak ng puta. Pumatol ka kagad, sumakay ka kagad, Totoy. Hindi ko alam talaga kung what's happening what's going on in your head. What's running on in your mind. Diyos ko po naman talagang, hindi ko maintindihan. I really cannot understand what's happening with you. Sayang, yung mga bumoto sa iyo siguro nanghihinaya ngayon na binoto ka pa nila. Diyos ko po naman, Sus Mariusep. It's like a waste of time. It's like a waste of energy. Ewan ko sa iyo. Pinatulan mo na naman yung sinabi ni Manong Digong Duterte na ngayon gagawin mong kaso. Diyos ko po naman. Alam niyo ho mga tol, mga bes, ang dami ng mga kinaso ni Trillanes kay Manong Digong. Kung naalala ho ninyo nung eleksyon, kinasuhan niya ng yung 2 billion pesos na account na ni Manong Digong. Ayun ho, wala siyang patunay doon, wala siyang ebidensya. Pinakita niya mga bank account, itinanggi naman ho ng BPI na yon, mga tol, mga bes. Alright? Tumira na naman siya sa DDS, kinasuhan niya rin. Anong nangyari? Yung mga testigo niyang bugok, nagsitakbuhan na, nagsilayasan na. Alright? Walang nangyari, mga tol, mga bes. Tapos eto na naman, idadagdag na naman niya sa ombudsman. Pinapamadali niya si ombudsman na kasuhan, itong si Duterte, dahil umamin na sa kanyang kaso na pagnanakaw daw, pabiro naman, ewan ko lang kung itong ombudsman natin medyo mahina rin ang ulo. Sana naman hindi naman mahina ang ulo ni Conchita Carpio Morales, except siguro kung ulyanin na itong alin ito, baka sakyan niya, baka maniwala siya kay Trillanes.
Huwag naman po, Ombudsman Conchita Carpio Morales, kasi nakakahiya naman, Sus Mariosep, na nakakahiya naman, Conchita Carpio Morales, kung papaniwalaan mo itong mga sat-sat ni Trillanes na wala namang kakwenta-kwenta, na wala namang ika nga. Diyos ko po, hindi naman makabuluhan, Senator Trillanes. Alam mo, ewan ko mga tol, mga best, Trillanes is really wasting the people's money. Pinapasweldohan ho natin itong Trillanes na ito. Baka hindi nyo nalalaman. Ikaw, ako, tayong lahat, nagpapasweldo sa hunghang na ito. We pay his monthly salary, allowances, and etc. etc. Pero we are wasting time with this idiot. Bakit? Tingnan nyo naman nyo yan. Pabirong sinabi ni Manong Digong yung pagnanakaw, pinatulan ni Ogag at nagsampa ng kaso na naman sa ombudsman. Alright? So, yung mga ganitong klase mga babatay, ultimong batang paslit, ultimo yung pusa ko nga, alam na pabiro lang yun. Pero si Trillanes, pinipilit na totoo raw yung sinasabi ni Duterte. Diyos ko po naman talaga itong mama na ito, hindi ko ho alam. Kaya nga sabi ko kanina, from the very start, siguro kailangan ni Trillanes, hindi na po kailangan ng mga tol, mga bes. Ang kailangan ni Trillanes yung ika nga, hindi na yung basta masking tape na lang ilalagay, kundi yung dapat ilagay kayo dyan sa bunganga ni Trillanes, yung sinisinghot, yung mga adik, di ba, yung pandikit sa sapatos, yun ang ilagay doon. Oo, yun ang magandang, yun ang mga solvent, yun ang magandang ilagay sa bunganga ni Trillanes. Mag-solvent, ilagyan ng solvent yung bunganga niya, tapos pakuan para hindi na ibukas. Bukas kasi ng bukas, daldal itong Trillanes na itong hinayupak na ito. Ewan ko ba? Bakit naman kasi binoto porkit nagkudita-kudita itong buang na ito? Tama naman si Manong Digong. Nagkudita-kudita lang, sumikat itong Ogag na ito. Ngay salita na salita dyan. Sabi nga ni Manong Digong, nagnakaw daw ng mga tinidor, kutsara, baso, mga plato. Kalain mo yan. Dyan sa hotel na kung saan sila nagkudita. Ewan ko, mga tol, mga bes. Wala na talaga. Sabi nga ni Manong Digong, hopeless. Hopeless case. Pag ikay sinabihan, tol, mga bes, na hopeless, wala ka ng pag-asa sa lahat ng aspeto. Pag sinabihan ka ng hopeless case, ibig sabihin wala ka na talagang pag-asa. Wala ka ng pag-asa sa pag-iisip, wala ka ng pag-asa sa buhay. Wala na. Useless. You're a hopeless case. Ika nga. Ibig sabihin, pag hopeless na talagang wala ka ng pag-asa sa mundo. So, entonces, ang nararapat na lamang sa iyo, lumayas. Ako pa sa iyo, Senador Antonio Trillanes, soy, makinig ka, Totoy. Lumayas ka na lang dyan. Kung sa bagay, ilang 2019, hindi ka natatakbo. And I'm sure hindi ka na mananalo. Pustahan tayo. 2019, masking magtumakbo ka sa Kongreso, hindi ka na mananalo. Maging si Alejano, hindi na mananalo siguro yan, mga tol, mga bes. Pustahan tayo. Sino pang buboto sa kumag na yan? Ngayon na alam na ng taong bayan yung kanilang kulay, yung kanilang kaliskis. Ganon din itong Trillanes. Sa bagay, Trillanes, last term na ngayon. Siguro magpapahinga lang itong kumag na ito, 2019, ay 2022. 2022, bababa, ay 2019, tapos na ito eh. 21, 19, 20, 22, tatakbo na naman itong kumag na ito. Pero I'm sure, hindi na po ito bobotohin. Magsasayang lang yung boboto sa kanya. Dahil itong tao na ito, mukhang gunggong, ika nga. Pasensya na mga tol, mga bes. Pwede ako magsalita ng ganun ngayon dahil wala naman ako sa radyo. So hindi ako sanction ng KBP. Wala rin ako sa television. Hindi rin ako masanction ng MTRCB. Kung meron lang tayong governing body na mag-sanction dito sa akin sa Facebook, then hihina-hina tayo. Pero for now, sino ba naman? Dapat itong gunggong na ito, itong moron na ito, na senador, lumayas na, umalis na lang dyan. Dahil nakakasulasok na, nakakahiya. Hindi na talagang tinatabla ng hiya ito si Trillanes Mantakin yung mga tol, mga bes, napahiya na sa buong mundo. Eto, salita pa rin ang salita. Talagang walang kapakuran itong Antonio Trillanes. By the way, bago ko makalimutan, may nakilala po ako dito. Gabi-gabi raw po nanonood sa atin sa Facebook si Edwin, si Sinson at saka Lucy. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Thank you guys.
binati ako. At saka yung mga marami pong nasa salubong ko, mga nagdaang araw, ha? Diyos ko po, doon sa New York, naku, napakadami nilang Filipino na nanonood sa atin. Maraming salamat. As promised, ha, lagi po tayong mag-live, ha, para po sa malaman ho ninyo mga pangyayari dyan sa ating bayan. So, yan muna, lang latest, mga tol, mga best, ano po, yung martial law, kagaya na sinabi natin, we did not predict it, but we said it, na si Manong Digong Duterte, aprobado sa 57% ng mga Pilipino, ay yan na po ang ayon sa SWS. At saka si Trillanes, Senador Trillanes, itigil mo na yung bunganga mo, hinayupa ka, anak ng baka, nakakasira ka lang, at wala ka namang naitutulong sa ating bayan, wala ka namang mga panukalang batas, bagkus gusto mo lagi kunwari imbestiga, buwisit ka. Hindi trabaho ng Senado mag-imbestiga at magsampa ng kaso. Ang trabaho mo dyan, Trillanes, ha, gumawa ng mga panukalang batas para isikabubuti ng taong bayan. Naintindihan mo? Totoy. Ay bukas, ano po? Ay bueno, ay dyan na humuna. Yan lang humuna mga tol, mga best. Dito tayo sa labas ngayon at tumayo lang tayo sa kanto. At habang tayo ay nagla-live, medyo magagabi na ho dito sa ating kinaroroonan sa California. Siya nga pala, maraming salamat po, Dr. Jean Marquez, ng The Clinic, Dr. Jerial, ang aking dentista, and of course, sa Dickies USA and sa Chancellor Shirts and Slacks. Maraming salamat po mga tol, mga best. Oy, kita-kita tayo, pakisabi po sa mga kababayan po natin sa Lunes, ha? Balik na ho tayo sa Maynila, balik na ho tayo dyan, awa ng Panginoon Diyos, ha? Live na ho ulit tayo at surprise, maririnig nyo na po ako ulit sa radyo, ha? Kung anong radyo po yan, tutukan po ninyo. Promise po, mas malakas po. Kahit saan dako kayo naroroon ng Pilipinas, maririnig nyo ho ako. Ha? Hindi lang ho sa Metro Manila, kundi sa Pilipinas as well, maririnig nyo po ako. Dahil itong papasukan nating radio station, 70 or 58 radio stations nationwide. Halos lahat po ng probinsya, meron silang istasyon ng radyo. Kaya tutukan nyo lamang ho yan. Medyo pang inaayos pa pong schedule pero maririnig nyo tayo ulit. At sa TV, malapit na po. Dasal na lang ho natin. Ano po? Kasi baka maudlot, di ko muna pwedeng sabihin kung saang TV ho tayo, TV network. Dalawa ho yan. Ano po? Pinag-iisipan ko pa yung kontrata, kung sino mas magandang kontrata, yun ho tatanggapin natin, mga tol, mga best. Ano po? Pero i-anunsyo ko sa inyo, promise. Pero yung radyo, Lunes na ho yan. I-anunsyo ko po sa inyo sa Thursday, Friday. Promise, mga tol, mga best. Okay, ako pala po si Erwin Tulfo. Live po, ha? Live na live dito po sa California. At yan muna, Erwin Tulfo. Ay, maraming salamat po muna. Pasalamatan po natin, Panginoon Diyos, sa lahat po ng mga biyayang bigay po niya sa atin. Ha? To God be the glory, ika nga. Ako po si Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas.